Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin. Ito pong isang reliyon na kung saan alam po natin na ang reliyon na to ay mas busy po sa pakikialam pagdating po sa usapin ng politika kaysa po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Malamang alam nyo na kung anong uri ng reliyon nito. Ito po yung reliyon na may sungay, yung kanila pong simbahan. Kaya hindi na po ako magtataka kung bakit pati po yung mga membro nito, pati yung namumuno, maliban lang po kay Eduardo Manalo, ay puro may mga sungay na din. Siyempre, ano ba trabaho ng isang nilikha na may sungay? Manggulo, mangwasak, mangistorbo, manginis, o marami pang iba na mga kasamaan ang nagagawa nila. Basta may mga sungay, no? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, eto na naman po sila. Nagkakalat na naman po sila ng lagim, nagkakalat na naman po sila ng kanilang mga dumi, kalat sa kalsada. Pati yung mga baho nila, ikinakalat na naman po nila o pinapaamoy na naman nila sa lansangan na kung saan hindi po kaaya-ayang amuyin, no? Ngayon, mukhang dahil nga sa itong si Marcoleta ay makukulong na. Hindi ko lang alam kung kinasuhan na ng plunder o kakasuhan pa lang ng ombudsman. Alam ko po na itong mga pagkilos nila, ito po ay malamang ay ni-request o ni-request ni Marcoleta na gawin nila para lang mailigtas siya. Ngayon, akala siguro ng mga nilikha na ito o mga personas na ito, magagawa nila ang gusto nila. Ngayon, alam nyo ba talagang masasabi natin na may mga sungay talaga tong mga to? Dahil unang-una, hindi marunong sumunod sa batas tong mga to at walang paggalang sa gobyerno tong mga to. Ang gusto lang nila, sila yung galangin ng gobyerno. Pero yung gobyerno, hindi sila marunong gumalang sa gobyerno. Paano ko nasabi? Sa dami-dami ng mayroong pinag-aralan dyan sa nasabing reliyon na yan, no? Maraming may alam sa batas, pero tila ni isa sa kanila wala man lamang nakapagturo na teka, bago natin gawin tong isasagawa nating mga ganyan na rally, ano ba mang uri ng mga rally? Rally ba ng mga walang modo, rally ng mga may sungay, rally ng basta kung anong mang rally yan, dapat humingi muna sila ng permit. Natuklasan po natin, mismong kapulisan na po, yung hepe ng kapulisan, ang nagsalita na walang permit tong mga ito. Sa madaling salita, gumawa ng mga pagkilos sa sarili lang nila. No? Sa sarili lang nila. Malamang, nautusan ito. Meron pa akong nababasa doon sa mga may ano na daw, may hudyat na daw o meron na daw basbas o mula sa ewan ko kung kaninong basbas ba mula kay Sara Duterte, basbas mula dito kay Marcoleta o basbas ba sa isang pinuno ng reliyon. Pero sa tingin ko mukhang hindi po ito kagagawa ni Eduardo Manalo dahil meron po ako napanood na video na tila may kumukontrol pala talaga dito kay Eduardo Manalo. Ito ay madalas nating napapanood sa TV. No, ito pong taong ito, ang sa tingin ko, ang kumukontrol po sa leader mismo ng Iglesia ni Cristo, no? Itong taong ito ay talagang masasabi kong yung sa itsura pa lang ay talagang masasabi na nating kumbaga sa mukhang politiko yung dating. Naging ministro ka pa. Kung mas focus ka rin naman pala sa politika. Ngayon, malamang ito ang nagturo o naghudyat sa mga kababayan natin na nagugoyo nitong taong ito para gumawa ng mga kabalbalan. Ngayon, dahil po sa itong mga ito, may mga sungay nga, alam nyo, itong rally nila, talagang masasabi natin may rally ng mga may sungay dahil kung ito ay mabubuting uri ng nilalang, dapat yung kanilang rally payapa, hindi nakakaistorbo, hindi nakakapanakit, hindi kumbaga sa hindi ang magandang tignan. Yan ang pinakamagandang dyan. Ang problema, ito na, gumagawa sila patong galit.
Pag pinapaalis sila, sila pa tong galit. Alam naman nilang wala silang permit. Ngayon, akala siguro ng mga may sungay na ito, dahil matataas na yung sungay nila, akala nila sobrang ano na nila, tatapang na nila, dahil marami sila, dahil sila ganito, ganun ang reliyon nila, hindi na sila kayang turuan, hindi na sila kayang disiplinahin ng gobyerno. Ngayon, siguro gustong ipakita ni John Vic Remulla o gusto niya ipakita na ito, kahit pa ikaw ay Iglesia ni Cristo, kahit pa anong uri ng iglesia ka, wala kaming pakialam, basta sumunod kayo. So ngayon, nakikipagmatigasan po itong mga may sungay na ito sa mga kapulisan, tinuruan po sila ng leksyon, mga kababayan. O yung iba hinuli, akala nila dahil iglesia sila ni Cristo, hindi sila huhulihin. Ayun, hinuli po sila, tinuruan po sila ng leksyon. So ngayon, natuto na po sila, nakita ko naman, akala nila siga na sila, kaya na nilang kontrolin yung buong Pilipinas. Hindi po sila nagtagumpay. Sa katunayan, tamemi na po sila ngayon, nagsitabi na po. Dahil pag hindi sila nagsitabi, abay, mukhang gagawa po siguro agad ng bagong kulungan ng ating pamahalaan para po ikulong yung mga may sungay na ito na nagtitigas-tigasan. O ngayon, dahil nga nakita nilang hindi uubra yung kanilang pagiging iglesia ni Cristo, hindi uubra yung kanilang mga sungay sa matatalim na espada ng gobyernong ito, ayun, nagsitabi sila. Buti naman, natuto po sila. Sa unang pagkakataon, nakita ko, talagang nanginginig sa takot itong iglesia ni Cristo sa ating mga kapulisan. Pinagtutulak po sila ng ating mga kapulisan. Nasanay kasi sila yung nanunulak lagi. Ngayon, siguro, in order ni John Vic Remulla na, sige, pag pumalag, bigyan nyo ng konting o pag may hawak na pamalo, paluin nyo din. O siguro, nakita ng mga may sungay na ito na mukhang desidido o agresibo din ng ating mga kapulisan na patinuin sila, patahimikin sila, ituwid yung mga utak nila, putulin yung mga sungay nila. Ayun, medyo sumusunod naman po sila. No? Alam nyo, sa totoo lang, ako po'y naaawa na lamang dito po sa mga may sungay na ito, itong membro ng isang reliyon na may sungay, dahil parang nagiging robot na lang po sila, parang hindi na talaga nila alam ang tama't mali. Basta kung ano lang iuutos sa kanila ng ministro, yung mga ministro, kung anong sasabihin sa kanila ng mas nakakataas sa kanila, sinusunod lang nila. Ginagamit na talaga nila sa pamumulitika. Ilang beses na yan, gumawa pa sila ng yung iba pang mga rallying ginawa nila nung mga nakaraang taon pa, pero wala naman nangyari. Akala ba ninyo maliligtas ninyo si Marcoleta dahil sa kakarally-rally ninyo? Akala ba ninyo? Alam nyo, ito sasabihin ko lang, pasensya na kayo mga membro ng Iglesia ni Cristo, hindi naman lahat, kasi may mga kilala naman ako matino na Iglesia ni Cristo. Sana mag-isip kayo. Huwag kayong kung ano lang yung sinasabi sa inyo, sunod kayo ng sunod. Hindi nyo alam nagagamit na kayo sa katiwalian. Hindi nyo alam nagagamit na kayo sa politika. Paminsan-minsan naman, mga kapatid kong mga Iglesia ni Cristo, pakigamit naman po ng konti yung utak ninyo. Alam ko na wala talaga kayong utak. Alam ko yan. Naintindihan ko na bibihira lang sa mga membro ng may sungay na reliyon na to ang may utak. Pero ang ibig sabihin ko, simulan nyo ng pag-aralan ang tama at mali. Alam ko kasi nasa landas kayo ng kung saan nasa hawla kasi kayo ng isang reliyon na may sungay. Kaya hindi ko kayo sinisisi na ganoon. Ang sinasabi ko lang, pinaalalahanan ko lang kayo, magbagong buhay na kayo mga kababayan na Iglesia ni Cristo na nakukontrol ng ilang mga tao lamang. Hindi nyo ba napapansin? O tingnan nyo, sa ginawa nyong rally ngayon, ilang pamilya ang naistorbo ninyo, ilang mga manggagawa ang tinanggalan ninyo ng sweldo ngayong araw na ito. Sa tingin nyo, natutuwa ang taong bayan sa ginagawa ninyo? Ilang mga kabataan ang tinanggalan ninyo ng karapatan para makakain ng maayos sa araw na ito? Marami mga manggagawa ang hindi nakapasok ngayon dahil lamang sa katarantaduhan ninyo, dahil lamang sa mga kabaliwan ninyo, dahil lamang sa mga kabobohan ninyo. Alam nyo ba kung gaano kayo karami na nagrarally dyan? 10 doble ng mga Pilipino ang galit na galit sa inyo dahil sa kagagawan ninyo.
Kung gaano ba, 3,000 kayo dyan. Times 10 nyo yan. Ganong karami ang mga Pilipino nang gigigil sa inyo at gusto kayong sakalin isa-isa. Gusto kayong pagpapaluin isa-isa. Dahil hindi nyo, palibasa kasi kayo, hindi nyo iniisip yung kapakanan ng mga maiistorbo ninyo. Kasi bayad naman kayo. O, buti kayo, nabigyan kayo, paldo-paldo kayo ngayon. Paano yung mga naiistorbo ninyo? Sige nga, naisip nyo ba yon kayong mga membro ng Iglesia ni Cristo? Naisip nyo ba yon kayong mga nauutusan ng iisang tao lamang? Please naman, paminsan-minsan maging mabuting tao naman kayo. Kahit minsan lang, huwag nyo pairalin dahil sa matataas na ang sungay ninyo, dahil mayaman kayo, dahil lahat na lang ginagawa ninyo, pati na yung pagtuligsa, pati na yung paggawa ng mga... Please, matuto kayong maging makatao. Matuto kayong disiplinahin mismo ang mga sarili ninyo. O tingnan nyo, nabalitaan ko pa. O may ilang mga pasyente na dadalhin sana sa ospital. Hindi rin nakadaan. Naghihingalo na yung mga pasyente. Dahil lamang sa mga kawalan ninyo ng modo, sa kawalan ninyo ng disiplina, meron pa kayong mga taong papatayin dahil lamang sa inyong mga kawalangian. Naisip nyo ba yon? Kayong mga namumuno dyan sa Iglesia ni Cristo. Naisip nyo ba na kapag hinarang ninyo yung kalsada dyan, posibleng may mga pasyente kayong papatayin? Naisip nyo ba yon? May mga utak ba kayo? Kung sa bagay, hindi na ako magtataka dahil mga robot nga pala kayo. Sunod-sunuran lang kayo sa iisang utak. Sunod-sunuran lang kayo kung anong inuutos sa inyo kahit alam nyong mali dahil nga sa sinasabi nyong we are one, o anong sinisigaw nyo? Na kayong lahat ay iisa. Yes, tama. Iisang sungay ang mayroon kayo. Iisang katangahan meron kayo. Iisang ugali o isang masamang budhi ang meron kayo. Hindi nyo alam. Baka sa oras na yon na hinarang ninyo yung kalsada, may mga sakit sa puso, may mga high blood ang lumala dahil lamang sa ginawa ninyo. Akala ninyo mga hero na kayo, akala ninyo magagaling na kayo, akala ninyo tama na yung ginawa ninyo. Hindi, walang tumama ni isa man sa mga ginawa ninyo. Sa lahat ng rallying ginawa ninyo, wala akong nakitang tama kahit isa. Wala na kayong ginawa. Alam ninyo, yung pagtitipin nyo na yan, kung nag-aral na lang kayo ng Biblia, kung nag-aral na lang kayo ng Biblia, pinag-aralan nyo mabuti yung salita ng Diyos, malamang hindi kayo makakaistorbo at hindi kayo makakapurhisyo sa gobyerno. Wala Tinalo nyo pa yung mga bandido, tinalo nyo pa yung mga NPA, tinalo nyo pa yung mga taong walang sa buhay. Porkit kayo, paldo kayo, hindi man ako naniniwala pupunta kayo dyan nang walang inabot sa inyo yung nag-utos sa inyo. Malamang, hindi kayo a-absent sa inyong mga trabaho kung walang inabot sa inyo. Posible yun. Alam nyo mga kababayan, eto nga nakakalungkot. Sa mga katiwalian o sa mga ginagawa nitong mga Duterte, ang paldo dito, itong reliyon na to, yung mga membro ng reliyon na to, ang paldo-paldo. Kasi ang yan ng malimit o madalas o laging nagagamit para lamang gumawa ng panggugulo, karahasan, kunyari nananawagan ng katahimikan, kapayapaan, pero sila tong number 1 na nanggugulo at sila tong gumagawa ng ingay na kung saan hindi maganda sa pandinig. Mga ugali ninyo, kikita yung inyong mga sungay, pati pulis iniinsulto ninyo, pati pulis kulang na lang kuyugin ninyo. Tapos pag tinulak kayo, walang tulakan. Gumagawa na agad kayo ng kadramahan, ipapalabas ninyo na yung mga pulis, mga marahas, yung mga pulis, mga walang puso, yung mga pulis ay nananakit. Please, mga membro ng Iglesia ni Cristo, nananawagan ako sa inyo. Paminsan-minsan, hindi ko nilalahat alam ko marami ding mga Iglesia ni Cristo ang hindi sumasama at hindi pabor sa ginagawa o inuutos ng pamunuan ngayon ng Iglesia ni Cristo. Kasi napanood ko may mga membro na pala kayong nagsialis na, no? May mga membro marami na palang membro ng Iglesia ni Cristo ang tumiwalag na. Hindi tiniwalag
tumiwalag mismo sila dahil nakita na nila ang kabulukan ng sistema ng Iglesia ni Cristo. Yan ang nakikita ko. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.